Hello world, it's me Doji. Again, welcome back to my YouTube channel. And in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-code using C programming language. Magkakaroon tayo ng introductory series kung ano ba yung mga bagay na dapat nating matutunan primarily pag gusto natin mag-aral ng C programming language. Isang maiksing kwento lang kung bakit magandang pag-aralan si C programming language guys. Ito yung tinatawag nila sa programming na mother of all programming language. Kumbaga kasi dito halos kinuha yung concept ng ibang mga programming language. So that would mean na pag nag-aral ka ng C programming language guys, magkakaroon ka ng background kung paano nagra-run yung ibang programming language. Kumbaga, it will be much easier for you na maintindihan yung concept nila kasi natutunan mo na yung mother programming language saan sila kinuha. So that basically means na si C programming language ang isa sa pinakamatandang programming language. Okay? Para sa akin, isa rin yan sa ideal ko guys. Kung gusto mo mag-aral ng programming, maganda, pag-aralan mo muna si C programming language. But that not necessarily means na kung gusto mo mag-aral ng Python or Java is kailangan C language muna. Hindi. Okay? Kumbaga sa akin lang, preference ko lang kasi magkakaroon ka nga ng background kagaya na sinasabi ko kung paano gumagana yung iba. Nung nag-computer science kasi ako guys, ito yung una namin pinag-aralan. I guess that's enough reason. So tama na yung kwento. Simulan na natin mag-code. First, kailangan natin ng compiler. So ano ba yung compiler? Yung compiler ay isang software kung saan doon natin tinatype yung mga code natin, doon natin kino-compile and doon natin nirarun or tinetest natin. Okay? Ngayon guys, meron akong gamit ditong online compiler, yung onlinegdb.com. Okay? So simulan na natin. Kung mapapansin niyo pag nagko-code tayo sa C programming language, lagi tayong nagsisimula sa hashtag tapos include stdio.h. So ano ba ibig sabihin nito guys? Lagi nating ini-include or sinasama yung stdio.h. So ito guys is isang library. Okay? Siya yung nagbibigay. Part siya ng standard library na nagbibigay functionality dun sa input and output natin. Okay? That basically means kung meron tayong program dyan, therefore magkakaroon tayo ng input and output dyan, hindi natin may iwasan, kailangan natin tawagin tong or i-include yung stdio.h. Bakit natin siya kailangan i-include? Kasi siya yung magbibigay ng functionality sa input and output. Okay? So, sa maiksing salita, whenever na kailangan mo ng input and output sa program mo or sa code mo, kailangan mong i-include itong library na to. Which is, definitely, kailangan natin ng input and output, di ba? Para saan pa ang isang program nang walang input at walang output. So, laging, yan, yung unang-una nating tinatype. So, ikalawa, guys, is yung tinatawag natin na integer main. Int main, parenthesis, sa baba, curly braces. Pansinin nyo pag enter ko, magkakaroon agad ng curly braces sa isa pang baba. Diba? Sa isa pang baba. Kasi guys, sa gitna niyan, dyan natin ilalagay yung codes, okay? Hindi pwedeng dito sa labas, hindi pwedeng dito sa ibabaw. Dito talaga sa gitna yung code natin. Pero, bago ko yan simulan, paliwanag ko, bakit integer main? Sabihin yan, guys. So, itong integer main, ito yung ating main function. So, nandyan yung mga codes natin sa loob niyan. Nandyan na mangyayari lahat ng mga executions. And dahil integer main yan, ibig sabihin yan guys, at the end of our code, kailangan makapag-return tayo ng integer. Kasi pag hindi tayo nakapag-return ng integer, ibig sabihin may failure yung code natin. Ganito yan guys, papaliwanag ko. Ang code kasi natin is nagra-run yan from top to bottom, okay? 1, 2, 3, 4, 5. So, at the end ng ating code guys, kailangan meron tayong ma-return na integer. Kaya naglalagay tayo dyan ng return 0. Okay? Ibig sabihin, from 1 to 9, nag-run yung code natin, walang error, kaya nakarating tayo kahit line 10 na nakapag-return tayo ng 0. Successful yung code natin. Pero for example, sa line 7 pa lang may error na tayo, hindi tayo makakarating kay number 10. Ibig sabihin, hindi tayo successful. Hindi. Ibig sabihin, hindi successful yung code natin. Okay? So, isa lang yung maiksing paliwanag kung bakit tayo naglalagay ng return 0. So, ngayon, ang una nating line of code na ilalagay dito is yung code na ginagamit natin or yung syntax na ginagamit natin para makapag-display tayo. So, ito, tandaan ninyo to guys. I want you to familiarize this. Yung print, parenthesis, print f, parenthesis, and then semicolon. So guys, itong syntax na to, itong code na to, ito yung lagi natin ginagamit whenever na meron tayong gustong i-display or i-output. So, for example, dito sa parenthesis, dito natin ilalagay yung data na gusto nating ipa-display sa ating compiler. Okay? Or sa ating program. Sabihin natin, i-print mo dyan, hi, hello, kayo pa. Okay? I-run natin. So, dapat lalabas yan dito. Ayan, nakita ninyo? Hi, hello, kayo pa. O, diba? So, ibig sabihin, whenever na meron tayong gustong i-print, dito natin ilalagay sa loob ng parenthesis. But, hindi kasama itong mga code, di kasama yan. Kasi mga code yan eh. So, kung ano lang nakalagay dito, yun lang yung mag-print. Okay.
So kung napapansin niyo hindi nakasama yung quote and quote, hindi na print kasi yung quote and quote is part of the code yan, guys. So yung quote and quote represent na yung isang data, yung nilagay natin is a word or a sentence or a phrase. Okay? So tanggalin natin. Ngayon, ang gusto kong ipaliwanag sa inyo, hindi lang words ang pwede nating i-print or i-display or i-input sa ating program or sa code natin. Pwede rin tayong maglagay ng numbers, pwede rin ng mga symbols. So dito na pumapasok, guys, yung tinatawag natin na mga data types. Okay? Meron tayong iba't ibang data types na pwede nating i-input sa ating program. So ano-ano ba yon? So sabihin natin dito, data types. So ano-ano yung mga data types natin? Yung binigay ko sa inyo kanina, guys, ang data types nun, yung hello world, hi, hello, kumusta. Ang data type na gamit natin dun is yung tinatawag natin na array of characters. Cars, ganyan na. Pero array of characters yan. Okay? So bakit siya naging array of characters? Ganito. Mention ko muna yung ikalawang data type. Yung character lang. So ano ibig sabihin pag character? Pag character lang, guys, it's either single letter. Yan, A, B, C, mga single, okay? Kahit ikaw, kung single ka, yan, character ka lang. Okay? Okay, o kaya, dollar sign, single symbol, diba? Symbol. So yan, character lang yan. Pero once na sabihin natin yung hello, 5 letters na yun, diba? H-E-L-L-O. So, hindi na siya character lang. That's array of characters. Kumbaga, strings of characters na siya. So, sa madaling sabi, word na nga siya, diba? So, more than one letter or more than one symbol. So, yun yung tinatawag natin na array of characters. Kaya yung hi, hello, kumusta? Ang data type nun, guys, is array of characters. So, itong mga data types, meron silang mga code or mga syntax na ginagamit to represent their data types. Paano ba yun, guys? Pag word ang nilagay natin na value or data, ang syntax or ang code na ginagamit natin doon is character, tapos yung variable name, mamaya papaliwanag ko, and then box brackets. Okay, huwag nyo kakalimutan. Character, box brackets. Pagka ang data natin is more than one letter, ha, kunyari words, so maglalagay tayo lagi ng character, box brackets. Papakita ko mamaya sa inyo. Gusto ko tandaan nyo lang muna yan. Tapos pag character lang, guys, ang data types natin, ang ginagamit nating code para i-represent yung character lang is char. Yan lang. Okay? So meron pa tayong isa pang data type. Paano naman kung number? So pag number naman, ang data type nun is integer. Ayun ang tawag doon, integer. That's number. Ang ginagamit niyang code to represent an integer is int. Integer. So, what if naman number na may decimal points? So guys, yung integer is from 0 to positive or 0 to negative. So sabihin kahit negative 1 yan, negative 2, that's still an integer, di ba? Kasi integer is a whole number. So paano naman kung ang number natin na in-input is merong decimal points or may fraction siya, like 1.2, 1.3, 1.7, ganun. May decimal value. So hindi na yun integer automatically. Kasi hindi na yun whole number. So that is real number na yung tawag doon. So ano naman yung data type nun? So ang data type nun, guys, is yung float. Okay? So sabihin natin may decimal. May decimal value na siya. Ngayon, guys, ang data types to represent na ang isang data ay float is the word itself. Yung float mismo na salita. Okay? Yan mismo yung data types or code na ginagamit niya. Ngayon, meron pa siyang isa pang kamag-anak. Tinatawag natin na double. So, ano to si double? Si double, guys, so real number din siya. Kumbaga, may decimal point din siya. May fraction din. Yari, 1.2. Pero, guys, ang kaibahan niya, si float hanggang 7 lang. If I'm not mistaken, hanggang 7 decimal yung kaya niyang hawakan. Pero, pag lumakas ka na dun, magkakaroon ka na ng error. Okay? Unlike, kay value, guys, ito yung kaya niyang hawakan yung sobrang habang decimal value. Kaya nga, kung gagawa ka ng calculator na program, mas ideal na gamitin mo si double. Kasi there are times na yung calculations ng isang user lumalagpas dun sa screen, di ba? Nagkaka-error. So, maganda, gamitin mo yung double. Okay. So, lagay na lang natin long decimal. Yan na lang. Okay, ano ang syntax or ang code na ginagamit natin to represent na ang isang data ay double? The word itself, double. So, ito muna yung mga basic data types na gusto kong i-share sa inyo. Okay, para magkaroon kayo ng idea. So, tandaan niyo yung pangalan ng data types. So, pag maraming letra, so that's array of characters. Ang code nun is character, tapos merong box brackets. Okay? Pag character lang or single letter, character lang. Pag number, integer. Okay? Or int. Yun yung code natin. Pag may decimal value, float. Pag mahaba yung decimal value, double. So, mamaya, te-demonstrate ko sa inyo paano yan. Pero, para ma-demonstrate ko sa inyo, kailangan nating pag-aralan yung ikalawang topic natin. Yung tinatawag natin na variables.
So ano ba yung variables, guys? Sa programming, ito yung tinatawag na temporary memory. Okay? Memory, sana all. Diba? So, yung temporary memory or yung variables, guys, ito ay mga container, sabihin natin, lalagyanan. Okay? Ano yung nilalagay sa kanila? O, di ba may memory card ka? So, ano ba yung memory card? Display lang. Di ba may nilalagay dyan? So, ganun din yung variable. Dahil temporary memory siya, may nilalagay sa kanya para siyang lalagyanan. So, ano yung nilalagay natin dyan, guys? Ang nilalagay natin dyan is itong mga